for wideband sensor po yan para makita natin yung AFR kung lean or over po sa pipe natin. So after ma-read natin, doon saka po tayo mag-a-adjust sa Wilmap. Kasi ang mga ganitong pipe po, meron na po yung sensor na. Kaso narrow band lang. Kumbaga narrow, di ba? Masigit lang. Kunti lang yung yung nakukuha niyang nare-read niya na AFR. So kaya nagkakabit po tayo ng lamp para sa wideband, para malawak po yung pagbabasa. Sa po, yung sa backfire, baka kasi mamaya after remap, napansin mo may backfire. Yun naman po yung normally na magbabackfire talaga, lalo na kung hindi nyo po 100% totally nababalik yung traffic. Kasi ang ganitong FI po, may technology yan na deceleration fuel. So every time na mag-gas ka, siyempre mag-gas ka, may gasolina. Every time na i-close mo yung throttle, dahil gas close, every time na mag-close, 100% po yun, walang gasolina. So nagkakat po, kaya fuel cut po talaga. Deceleration fuel, kapag yun. Nakain kayo, may gas, tapos bibirahin mo. At nag-release mo natin, magka-20 yan, hindi sabihin ng 20, walang gasolina. Wala po. So, takulan ko na lang din po kayo nung sa backfire para aware po kayo. Tulad po nito, bibirahin ko, re-release ko ng 100%, walang backfire. Pero pag pinira ko ulit yan, lalagyan ko lang ng kahit konti, magbabackfire po. Hindi full. Pag hindi close po. Yun po yung deceleration fuel. Kaya po kailangan 100% po siya totally laging focus. Kasi ang nangyayari po dyan, nalilitaw na yung si ECU kung magbibigay po ng gasolina sa injector. Kasi yung ECU po, siya po yung magbibigay ng function sa lahat ng parts dito sa either ABS, IAP, ISP. Siya po yung nagpo-control. So, once po na ma-read niya na may 1% to 5% yung throttle, malilito na po siya kung nakagas na ba or hindi. So, ang mangyayari niyan, putol-putol yung ibibigay na gasolina papuntang engine. So, ngayon, kunin naman po natin yung before remap. So, yung CVT pipe, tapos wala pang galaw, mga stock na pa po. Before yung 14 horsepower, yung horsepower po yung brown, tapos yung blue naman yung torque. So naging po siya ng 14.0, tapos yung total torque niya is 9.5. So yan boss, mataas na po yan kumpara sa compressor. Lalo na bagong kapit yung CVT. Yan po yung dulas pa. Yan naman po makikita natin sa graph yan. Medyo nag-back down pa po dito kasi may dulas pa po. Tapos nag-limit na rin yung motor. So sa remap naman gagalawin natin dyan fuel, ignition main, tapos mga limiters. Kung maririnig mo yung biglang nag-limit kanina, mawawala na po yun ang ang ganda po kasi ang limit niya is 95 to 90. So adjust po natin siya ng hanggang 13,000. Pero hindi mo naman hindi ma-reach. kumbaga malayo lang yung limit niya para hindi mag-limit agad once na nananap mo. Lalo na nakakita mo may lagayan ka ng top box. Yun naman po sa problema naman pag may top box, yung wind drag naman po. Ayayari yan. Pag ilagay sa harap,
agad sa likod. Kaya medyo nagtitigil ang mga. Minsan, tawagin na lang po ulit natin. Ayan po po. Bale, kunin naman natin yung after remap. Ito po yung kanina. So, ito sir yung kanina, yung 14.0. Before remap po. Kunin naman po natin ngayon yung after remap. From 14.0 to 15.2 horsepower po. So nag-gain siya ng almost 1.2. So yan po boss ay dulas pa po yung panggilid nyo. Baka pagkapit pa po niyan lalo, pagtaas pa po yan. Kasi ang mga ganitong set ng CVT, tas ma-remap, nagre-range po siya ng 16 to 17 horsepower. Yun po yung pag na-brake na. So ito naman, kung sa remap natin sir, yan po 100% kung ano pong sinalpak natin, yun na po yun. Hindi na po magbabago yun. Kumbaga magbabago na lang po yan sa engine parameters. Pag nagdumi yung throttle body, yung injector, spark plug, pag clearance lumuwag, tapos pag naubos yung fiber ng pipe. Pero once na mapagawa niyo po yun, yung mga PMS na yun, lalo na yung sa fiber ng pipe, magiging okay na po ulit yun. So, maselan po kasi dyan yung sa throttle body. Throttle body. Kaya ang required po namin sa customer, kung ano po yung stock, yun na lang po yung gawin. Yung mga washable po kasi mabilis po magdudumi yung ano doon, yung throttle body. Pasok po ng pasok ang dumi doon. Sa throttle body po, nandun yung mga ISC, TPS, IAP. So once po na madumihan yung mga sensor na yun at hindi nalinis ng ayos talaga, may possibility po na masira po. Every May recommended naman po kami na maintenance na every 10,000. Nasa Okay, job order okay. naman po yun. Okay. Ibibigay po yun sa inyo after ay magbayad. Nasa ito naman sir, ito naman yung mga sa fuel. Mga 0 to 7 to 100% na throttle. 1,000 to 9,800 RPM. Nag-a-adjust po tayo dyan. Baka kaya po tayo gumagamit ng wideband sensor is para malaman kung lean or motor po or over po ba yung motor. Mas ma-limiters yan. Na-adjust natin po natin from 9.5 to 9.8. Ginawa na po natin siyang 13,000. Kasi ito naman sa ignition sir, nakadepende na lang po yan sa tuner. Baka kaya po kailangan talaga ng dyno is para makita natin kung tumulin po ba o pumagal yun. Kaya lang po nagagalaw ng gano'n. Talagang ano po, tuner po. Okay. Ano po kaya, tanong po kayo about remap. Ano lang. Tapos ang gagamitin nyo pa ng gasolina na sir ay ano, premium na po. Premium. 95 to 100 Okay. para mas maganda. Kasi nalabas na natin yung potential ng motor mo. So, kailangan yan, mas mapalamig lalo yung makina. Kaya, 95 po. 95 to 100 yung mga base ng petrol. Kasi ingatan nyo lang din sir sa... Check ko naman yung wiring, so okay naman po. Naka-direct lahat sa battery. Tapos sa langis, ingatan nyo lang kung baga ano yung mga ng klase talaga na subok na langis ang ginagamit. Yun na lang po yung gamit nyo. Kasi ang tensioner po ng mga ganitong ADB 160 is oil na po yung nag-ano sa kanya, detention. Kumbaga, pag manipis yung oil, humina yung pump ng langis, hindi masyado magka-pressure ng oil sa tensioner, lumuluwag po yun. So, Okay naman yung ganito. Ako, hindi po kami nagamit. Ang subok lang namin talaga dito sa rin, pinagamit namin din ang Petronas.
Petronas po. Petronas. Okay. Ayan, nasa likod. Ah, okay. Ayun, yung mga nasa harap, yan naman po yung mga bagong ilalabas namin ng pang-RX. So ito yung sinasabi niya, Petronas. Ayun naman sir, yung mga nang-stop ng RMG namin bago namin ilabas yung mga naka-display. Ah, okay. Tapos yung naman kontakto. Ito ba yung exactly 10 Ah. stock? Ito mismo? Apo, yan po. Lahat po yan. Hindi. Lahat. Ah, okay. Sinubukan po namin muna yan lahat bago namin nilabas sa market. Kasi mga nga po ang mangyayari pag manipis yung lang, so hindi masyadong maganda yung quality. Hindi niya ma-detention ng ayos yung pressure. Mahina yung pressure ng sa pressure. So ang nangyayari yung monoid yung chain, focus po siya ng lagitik sa makina. Pero once na magpalit niya ng langis na magandang klase at sunod na po talaga, magiging okay naman din. Sige, sige. Salamat. Para matesting natin sa Nice.